Matagal-tagal na rin mula nung huli kong makita ang lugar na ito. Sabik na akong makita sina Ina. Sabik na akong mga yakap sila. Ako si Fatima, isang overseas Filipino worker, at ito ang aking kwento. Oh, Salina, Ate, kumusta na ang ina? ito, suma pa rin yung pakiramdam niya. Sige, pakihanda na lang tong hapunan. Ako na Sige. muna magbabantay sa kanya. Sige, ate. Oh, anak. Kanina ka pa ba? Ay, kararating ko lang ho. Ay, pasensya ka na. Medyo sumama yung pakiramdam ko eh. Hindi ako nakapaganda ng hapunan. Ay, may bit-bit po akong hapunan. Si Salina na naghanda. Pero na, kumusta na pakiramdam niyo? Huwag mo akong intindihin. Ganito lang talaga pag tumatanda. May awa si Allah. Sa'yo nga ako nag-aalala eh. Pihadong wala ka pang tulog niyan. Ay, ayos lang po ako, ina. Ay, gusto niyo na pong maghapunan? Sige, sige. Alina ho. Nakausap ko nga pala yung Tia Zaida mo. Eh, tinatanong niya sa akin kung interesado ka pa ba daw pumuntang Middle East para mas malaki yung kita mo kaysa doon sa pagtitinda mo ng kakanin. Pag-iisipan ko, ito ang naging pinakamahalagang desisyon ng buhay ko. Ang makipagsapalaran sa ibang bansa para sa aking pamilya. Simple lang ang pangarap ko para sa aking pamilya, ang makatapos si Salena ng pag-aaral. Makapagtayo kami ni Ina ng maliit na negosyo na susuporta sa aming pamumuhay. Alam kong iniisip mo. Ikaw yung pamangkin ni Zaida, no? Opo. Maupo ka. Isa kami sa top recruitment agencies dito sa Mindanao. POEA accredited at malinis ang aming track record. Naniniwala kami sa pagsunod sa legal na proseso. Sa totoo lang po, iniisip ko lang yung kapatid ko at aking ina. Gusto ko lang naman mabigyan sila ng mas maayos na buhay. Anak, kumusta naman yung lakad mo doon sa recruitment agency? Ayos naman po, ina. Ate, naikwento pala sa akin ng kaibigan ko na i-check mo raw sa website ng POEA yung accreditation ng agency na pinag-applyan mo. Oo nga anak, huwag mong kalilimutan yun ha. Wala akong hindi gagawin para sa kinabukasan ng aking pamilya. Lalong pinatibay ng kanilang mga ngiti noong araw na iyon ang naging desisyon kong maging domestic helper sa ibang bayan. Ate, nandito ang Tia Zaida. Ang inay mo? Ay, natutulog ho sa kwarto. Gusto niyo tawagin ko? Ay, hindi na. Hayaan mo na magpahinga ang ate. Ikaw naman talaga ang sadya ko dito. Kamusta ang paghahanda mo? Ay, ito po. Nakompleto mo na palang mga papeles mo eh. Tia, kinakabahan pa rin ho ako. Lalo na ngayon, maraming balibalita. Insyaallah. Hindi ka mapapaano doon. Sinunod natin ang proseso ng POEA. Huwag kang mangamba. Salamat po, Tia. Basta, huwag mong kakalimutang magdasal, ha? At kapatnubayan ka ni Allah. Sige po. Ay, Zaida, nandito ka pala. Ate, pinapalagay ko lang ang loob nitong panganay mo. Na, para naman po sa atin to eh. Para sa inyo rin to. Salamat anak. Hindi ko inakalang kakayanin ko, malagpasan ang takot at pangamba. Laking pasasalamat ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa patuloy na paggabay at pagtulong sa amin ni Babu Zaida. Saki si Fatima Abdul, OFW, Wata, Sulod Ababay.
At ito ang aking kwento. Marami akong natutunan at marami ring tumulong sa akin. Narito ang ilan sa mga naging gabay ko sa pagkamit ng aking mga pangarap. Siguraduhing mayroong aktibong lisensya at accreditation mula sa POEA ang ahensyang pag-a-applyan. Siguraduhin ding mayroon silang job order mula sa POEA. Makipag-ugnayan lamang sa autorisadong empleyado ng lisensyadong ahensya at sa loob lamang ng kanilang rehistradong address. Alamin kung mayroong Special Recruitment Authority ang ahensya kung nag-a-apply sa probinsya. Iwasan ang training center sa travel agencies na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa at huwag tatanggap ng tourist visa upang makapagtrabaho abroad. Iwasan makipagtransaksyon sa mga fixers. Maaari ring i-report sa POEA ang mga mapag-aalamang fixer sa inyong lugar. Maging matalino, huwag magpapaloko. Sa tamang proseso, walang maaabuso. Salamat kay Allah at muli kong nakapiling aking pamilya. Ngayon, matutupad na namin ang aming mga pangarap ng magkakasama.